ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Marso 31, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. 1984 ka tricycle driver sa syudad makabaton sa dugang nga fuel subsidy nga 5,000 pesos halin sa DSWD. Sa iban panaton nga balita, 1,600 ka jeepney drivers kag operator sa syudad masunod nga makabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Dugang nga duha ka taxi driver sa Western Visayas nagpositibo sa ikaduha nga adlaw sang Oplan harabas ug surprise drug test sang PIDEA kag LTO. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1984 ka tricycle driver sa syudad makabaton sang dugang nga fuel subsidy nga 5,000 pesos salin sa DSWD. Detalye sang balita, Emeros Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Good news, makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance ang may 1,983 ka tricycle drivers kag operators sa syudad sang Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Sunod kay Joy Fantelaga Gorzal, spokesperson sang Office of the City Mayor, ang pondo para sa dugang nga fuel subsidy gikan sa DSWD. Kag magabulig naman sa tagtaganay kag facilitate sang mga dokumento kag fuel subsidy ang Iloilo City Government. Hiwato ng tagtaganay sang cash assistance sa Abril 8 sa 3 ka designated venues ng Iloilo City Government. Ang nasambit nga inisyatibo bulig sa national government sa transport sector sa tunga sa nagapadayon nga pagsaka sang produktong petrolyo bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Kada benepisyaryo magabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance. Sunod kay Gorzal, ginbase ang numero sang kapin 2,000 nga benepisyaryo sa numero sang tricycle drivers kag operators na may valid franchise na gin-issue sang sanggoanang pangungsod kag ang may motorized tricycle operators permit na gin-issue naman sang business permit and licensing division. Agod mag-claim sang subsidy, kinahanglan lamang nga magdala sang original nga driver's license kag duha ka kopya sang ID nga may 3 ka pirma. Kinatag naman nga hindi pagpanugutan sang DSWD nga representative o kon proxy ang maklaim. Gani dapat na ang benepisyaryo mismo ang mag-claim sang subsidy. Ang assistance ang dugang nga bulig magluwas pa sa 500 pesos na petroleum products na fuel subsidy naman gikan sa Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, 1,600 ka jeepney drivers kag operator sa syudad masunod nga makabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government sa Abril 9. Detalye sang balita, Remiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Matapos ang tricycle drivers kag operator sa syudad, ang mga public utility jeepney drivers naman kag operators ang masamod nga makabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Yara sa 1,600 ka PUV drivers kag operators ang nag-apply kag na-qualify para sa fuel subsidy sang syudad kung sa diin magabaton sila sang fuel subsidy coupons nga nagabalor 1,500 pesos na petroleum products. Sunod kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sang Office of the City Mayor, hiwato ng tagtaganay sang fuel subsidy coupons para sa PUJ drivers kag operators sa Abril 9. May mo naman makapatugho nga gamit ang fuel subsidy coupon sa Abril 11 kag Abril 12 halin alas 5 sa aga tubtob alas 3 sa hapon sa mga designated gasoline station nga gin-assign kada ruta sang tag sa kakooperatiba. Kung mag-claim sang fuel subsidy coupons, kinahanglan lang nga dalon ang original driver's license. Para naman sa pagpatughong sang gatong kinahanglan nga dalon ang original nga driver's license kag isa ka photocopy nga may 3 ka pirma. Ginathag ni Gorzal nga hindi pagtugutan ang proxy o kon representative nga mag-claim. Gani kung sino ang naka-assign nga driver sa isa ka unit, amo lamang ina ang pwede makapatughong. Nagpanugya naman siya sa mga driver kag operator nga magdala sang extra nga container agud may sudlan kung magsobra ang gatong sa kapasidad sang ilang nga tangke. Nagpasalig naman si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga padayon ang lokal nga panguluhan sa pagpangita sang pamaagi agud mapahagan-hagan ang epekto sang pagsaka sang presyo sang gatunga sa transport sector. Kung madumduman, masobra 1,700 na ka-tricycle drivers ang nakabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government sang nagligad na semana. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga estable ang presyo sa mga basic goods kag prime commodities sa probinsya sang Capiz. Sandig sa monitoring sang Consumer Protection Unit sa Department of Trade and Industry Capiz, wala sang paghulag sa presyo sang 218 ka manufactured goods na may suggested retail price sa idalom sang jurisdiksyon sang ahensya. Ini ang kabahin sang 504 ka stock keeping units nga ginamonitor sa mga supermarket kag grocery store sa probinsya. Ginatagman sang DTI Capiz nga bastante ang mga supplies sang produkto sa idalom sang ila pagbantay kag nagapabilin nga bastante tubtob sa masunod nga 2 ka bulan. Gimpasalig sang ahensya nga padayon sila nga magabantay sa mga baligyaan para maproteksyonan ang kinamatarong sa mga bumalakal kag mapabilin nga estable ang presyo sang mga produkto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang 2 ka taxi driver sa ikaduhang adlaw sang Oplan Harabas sa conserved price drug test sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Land Transportation Office. Sa ikaduhang adlaw sang Oplan Harabas, naglabot sa 607 ka drivers ang nagsumite sang urine sample. Ini ang mga drivers sa Iloilo International Airport, Hordan Port Guimaras, Old Tagbak Terminal Iloilo City, Ceres Terminal Iloilo City, Buenavista Port Guimaras, kag Robinsons Pavia Terminal Ungka 2 Pavia. Sa pagpositibo sa mga driver, ipaidalom pa sa confirmatory test ang ilang mga sample kag ipaidalom sila sa community-based rehab program. Iga-revoke naman sang LTO lisensya sa mga nagpositibo kung magpositibo sa confirmatory test. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, biodiesel project inlunsar sa Bacolod City para buligan ang mga mangisda sa epekto sa mataas nga presyo sang petrolyo. Detalye sang balita, JP Herbal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginlunsar ni Deputy House Speaker kag Bacolod City Representative Albi Benitez ang biodiesel project sa Barangay Takuling nga may tema nga Collect, Recycle, and Renew. Ang proyekto nagatuyong nga tagaan ang komunidad, ilabi na ang mga mangisda sang mas barato nga alternatibo sa gatong. Sa idalom sang proyekto, ginaproseso para mangin biodiesel ang mga gingamit na nga mantika halin sa mga kalanaan kag iban pa nga establisimento. Paagi sini ang mga ginakabig nga basura anangin mapuslanon pa nga butang kag dako nga bulig para maproteksyonan ang palibot. Bilang kabahin sa pag-umpisa sa proyekto, ang mga nahimo nga biodiesel ginpanagtag sa 4 ka barangay agud buligan ang mga mangisda sa ila adlaw-adlaw nga kinahanglanon kag palangwian. Nagalaom si Benitez nga madamo pa nga panimalay kag negosyo ang maganyat nga magsuporta sa ila inisyatibo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagdilipo ng komunidad sang ECETU sa Multipurpose Educational Center para magsaksi sang istorya ng mga wana, pelikula ng pamilya Diwan ang kababaihan. Nagupo diri ang mga estudyante, maestro kag personnel para kilalahon ang kusog kag mga istorya sang kababaihan. Nangin kahigaynan maninigod mga istoryahan ang importante nga papel sang kababaihan sa pamilya kag komunidad. Simple man ang aktibidad, mabaskog naman ang mensahe sining ang kada wana may istorya nga dapat mabatian, kilalahon kag hatagan importansya. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. nagpanugyan si Mayor Raisa Chenya sa Ilongos nga magkinot sa paggamit sang tubig kag kuryente bangod sa nagapaday nga energy emergency. Suno sa alkalde, subong nga tinion nga ginpaydalom ang pungsod sa state of national emergency kag tig-ilinit, kinanglan nga mangin makinot sa paggamit sang tubig, appliances kag kagamitan sa panimalay kung wala man lang ginagamit. Nagpangabay ang alkalde nga patyon ang suga kag mga appliances. Limitahan ang paggamit sang aircon kagamiton ang natural ventilation sang balay. Sa paggamit naman sang tubig, siguraduhon nga wala sang leaks ang linya sang tubig kag likawan nga mag-usik. Radyo Pilipinas News. Our Western Visayas nagaagda sa tanan nga estudyante sa kolehiyo nga magpasakop sa pelikula Agrario. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas Report. Nagaagda ang Department of Agrarian Reform Western Visayas sa tanan nga mga estudyante sa kolehiyo nga magpasakop sa kaduha nga pelikula Agrario. Ang pelikula Agrario isa ka painis-indi sa pag-obra sa malipot nga pelikula nga nagatuyo nga magpalapnag sa mga dalayawang istorya sang kadalagan sa mga Agrarian Reform Beneficiaries, Agrarian Reform Beneficiary Organization kag sa mga pagdingwa sang DAR. Sino kay DAR WV Assistant Regional Director for Operations Anthony Arostique. Ang kompetisyon sa mga tuig para buksan sa tanan nga college student kay enrolled sa mga pribado o kung pampubliko nga kolehiyo o kung universidad. Kaangay sa nagdigir nga tuig, ang pelikula Agrario 2026 may duha gihapon ka kategorya nga ginalakipan sang ARB kag ARBO kategory. Bilang padya, ang DAR WV magahatag sang kabugusan nga 400,000 pesos nga cash prize. Magabaton sang tig 15,000 pesos ang mga hingadlan nga Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Cinematography, Best Editing kag Best Screenplay. Samtang pareho nga magapauli sang 60,000 pesos ang Best Film sa duha ka kategorya, tig 30,000 pesos sa Second Best Film kag 20,000 pesos sa Third Best Film. Tubtub na lang sa Abril 10 ang pagbaton sang entry sang DAR WV. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naka-alerto ang Police Regional Office 6 subong nga Semana Santa. Sa pagbantay sang kapulisan, 3,674 ka personnel ang iga-deploy sa mga strategic nga lugar agod pabakuro ng pagpatuman sang seguridad. Sa masobra 3,000 nga personnel, 2,426 ang PNP personnel, 157 ang nagikan sa iban nga law enforcement agencies, kag 1,091 naman ang force multipliers kag advocacy group members. Nakatutok ang deployment sa mga sigbahan, pilgrimage sites, transportation terminals, seaports, airports, major thoroughfares, tourist destinations, commercial areas, iban pang places of convergence. Katuyuan sini nga mapanghandaan ang pagdagsa sa mga pumuluyo. Subong nga Semana Santa padayon man ang koordinasyon sang PRO6 sa mga partner agencies sagod padayon ang interoperability kag unified public safety response. Radyo Pilipinas News. Yan paidalom sa Blue Alert ang kahandaan ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 Operations Center subong nga Semana Santa. Katuyuan sang alert status nga masiguro ang talunsay nga koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno, local government units labi na nga ginalauman ang pagdagsa sa mga pumulo sa mga simbahan, pilgrim sites kag tourist destinations. Gimanduan naman sang RDRRMC ang mga member agency kag LDRRMCs nga magpadayon sa pagmonitor kag magsumite sang preparedness measures kag update sa RDRRMC Operations Center. Ang Blue Alert status epektibo na sini nga Martes, Marso 31 kag magalag tubdub Abril 7, 2026. Radyo Pilipinas
DOH Western Visayas naghiwat sang libre nga TB screening sa masobra 160 ka persons deprived of liberty. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Naghiwat sang libre nga tuberculosis screening ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa masobra 160 ka persons deprived of liberty o kon PDL sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP District Jail Dormitory sa Barangay Naluo, Kalibo, Aklan. Giniwat ang TB screening kaupod ang Provincial Health Office ng Aklan, Municipal Health Office ng Kalibo, BJMP kag ang Philippine Business for Social Progress. Gimpahayag ni Nicole Cortum, TB Nurse Coordinator sa DOH Region 6 nga tinutuyo sa inisyatibo nga dalo ng TB services sa vulnerable kag underserved nga mga pumuluyo. Dugang paniya nga luyag sang Regional Office nga panubuon ang TB morbidity, transmission kag mortality sa mga presohan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghiwat sang libre. Masobra 2,700 ka pamilya sa Antique nga potensyal nga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ipaidalom sa validation kag registration. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ipainalom sa balidasyon kag rehistrasyon ang masobra 2,700 ka potensyal nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Antique. Sining karon lang nagpagwa sang anunsyo ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga nakapost na sang listahan sang 2,733 ka potensyal nga benepisyaryo ng mga municipal links. Ang masobra 2,700 nga benepisyaryo gikan sa munisipalidad sang Aninii, Barbasa, Bilison, Bugasong, Kaluya, Kulasi, Hamtik, Lawaan, Libertad, Pandan, Patnungon, San Jose, San Remeo, Sebaste, Sibalom, Tibiao, Tobias Forner kag Valderrama. Hayag pa sa DSW6 nga ang mga benepisyaryo gintumod pinaagi sa Community-Based Monitoring System o CBMS. Hiwaton ang validation pagkatapos ang 15-day posting period. Ang mga eligible nga pamilya ang iga-rehistro kag iga-enroll bilang dugang nga 4Ps beneficiary sa idalom sang Set 14A kag Set 14B. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ipaidalom sa validasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Paday ng hugot nga pagbantay sa mga Coast Guard personnel sa mga nagapanguna nga puerto sa Iloilo City subong nga Semana Santa. Sa paglibot sang Radyo Pilipinas Iloilo, makitaan ang mga personnel sa Lapus Roro Wharf, Fast Craft Terminal sa Lapus, kag sa Parola Wharf nga nagabantay sa biyahe kag nagausisa sa mga sakayan nga nagalayag. Kasunod sa pagpatuman sang Oplan Biyaheng Ayos 2026 sang Marso 28 ginpaidalom sa heightened alert ang bugos nga pwersa sang PCG agud mapasigurong matalunsay kay hilway sa pilugroso nga pagbiyahe sa mga bakasyonista. Mas mabatyagan naman ang pagdugok sa mga motorista kag malaba nga pilahay sa Roro Port sa Lapus. Kasunod sang matamat nga pagdamo sang pasahero padulong sa Gimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka fast craft kag Roro wala sang biyahe sa Biyernes Santo. Detalye sang balita, Janelle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wala sang biyahe sa Biyernes Santo ang fast craft sa Montenegro, Supercat kag Wisam nga Bacolod, Iloilo vice versa. Kasunod sa pag-usurbara sang Semana Santa ginabisuan ng mga pasahero nga suspendido ang biyahe sa sakayan sa Abril 3. Nag-isa naman ang Ocean Jet nga may 4 ka mga trip sa Biyernes. Bacolod, Iloilo alas 8:50 sang aga samtang alas 11 naman sa udto ang Iloilo Bacolod. Kag alauna sa hapon ang Bacolod Iloilo kag alas 2:30 naman sa hapon ang last trip Iloilo to Bacolod. Sa bahin sang Roro vessel pakadto sa Gimaras, normal ang biyahe sang FF Cruise samtang wala sang biyahe sa Biyernes Santo Abril 3 ang barko sang Montenegro. Normal man ang biyahe sang fiber boats padulong sa Gimaras sa Huwebes kag Biyernes Santo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, stay hydrated kag magsuksok sa insekto nga panapton panugyan sang Iloilo City Health Office sa mga mamumugon nga exposed sa init sang adlaw. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa tunga sa mataas nga heat index sa syudad sang Iloilo, may panugyan ang Iloilo City Health Office sa publiko, ilabi na sa mga mamumugon nga exposed sa init sang adlaw.
Gimpayag ni Assistant City Health Officer Dr. Roland J. Fortuna, kinahanglan nga magpabilin nga hydrated ang mga delivery riders, traffic auxiliary, drivers kag iban pa. Dapat man nga magsuksok sa insakto nga panapto, lakip ang lightweight kag loose fitting nga mga bayo, mas maayo kon light colored. Dugang pa nga panugyan ni Dr. Fortuna sa publiko nga kon magwa sa balay, mag-usar sang sun protection kapareho sang kalo o kon payong. Mahimo man maggamit sang cooling devices o kon magpabilin sa mga shaded areas agud malikawan ang sobra nga init. Sa mga burutuan o kon universidad, nagpangabay ang CHO nga limitahan ang mga physical activity sa tunga sang adlaw o kon halin alas 12 tugod alas 3 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Ren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpabasko nga road safety plan ipatuman sa Iloilo sini nga Semana Santa. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsapol ang mga miyembro sa Provincial Task Force on Road Safety agud istoryahan ang mga plano sa pagdugok sa mga pasahero sa mga terminal kag mga lugar sa probinsya sang Iloilo sini nga Semana Santa. Ara sa sinapol ang mga tiglawas sang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Iloilo Provincial Police Office, Bureau of Fire Protection, Department of Health, kag mga opisina sang Provincial Capital. Sa diin kada opisina nagpresenta sang ilatag sa kaplano para sa Oplan Ligtas Biyahe. Target sang Provincial Task Force on Road Safety nga makabalhag sang zero incidents ini nga Semana Santa kag masiguro ang kalinong kagatawhay sang pagbiyahe sang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 5 kadlaw nga clean-up drive hiwaton sa Boracay Island sini nga Semana Santa. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magahiwat sang 5 kaadlaw nga clean-up drive sa Boracay Island sini nga Semana Santa ang Malay LGU sa Aklan. Ang aktibidad kabahin sang Project Pristine isa ka collective effort nga nagatuyo ipabilin ang katahom sang isla sa tunga sang pagtagsa sa mga turista sini nga Holy Week. Ginalauman nga pagaupdan ini sa mga tourism frontliners, lain-lain nga organisasyon kag mga volunteers. Magasugod ang Project Pristine Semana Santa Cleanup Drive sa Abril 1 tubtob Abril 5. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon. Kagamiad to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Martes, Marso 31, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.